Mrs. Grana Nespral, ang Public Relations Officer ng Philippine Psychiatric Association. Good morning po sa inyo, ma'am. Doktora, Good si Connie po morning. ito, kasama si Orly. Hi, Doc. Good morning, Orly. Good morning, Okay. Connie. Isa po kayo dun sa mga nagbigay po ng inyong opinion dito po sa pagpapagawa po nitong active threat drill sa mga eskwelahan. At kayo ho ay nagsabi na parang hindi yata angkop na madaliin ito. Ano po ba yung detalye niyan, ma'am? So, thank you, Connie. Kasi sandali lang yung panahon na binigay or pwede naman kasi meron ng mga nauna na nag-simulation, di ba? Pero for a national simulation, medyo mahirap na magkaroon ng national simulation ng hindi alam ng mga tao sa ground, ng mga teachers, ng mga estudyante, kung anong mangyayari. So, kailangan mo ng pag-usapan kasi age-appropriate dapat yung gagawin natin ng mga simulations. Oo nga. Sa madaling salita, may preparation muna. O, dapat. Ano yung ganong senaryo? Ano Hindi yung bigla-bigla. Ano yung mga ginagawa? Parang pag earthquake, bago nagkakaroon ng earthquake drill, pinag-uusapan muna sa loob ng classroom. Ano yung mga alam ninyong gawin? Right. Pwede na pagsasama-sama, Pinapaintindi. saka isasalang sa isang exercise. So dapat ganito ho munang gawin. Ganun po ba yun, Dokan? Parang gano'n. Ano muna yung preparedness ng mga bata? Ano muna yung preparedness ng school? Ano Kasi yung understanding? hindi lahat ng schools capable for a national, diba? Tapos, kung simulation kasi yan, ready na rin ba? So, ang dami nating mga schools. Lahat yan pupuntahan. Tapos, hindi pwedeng gawin, dapat natin gawin, diba? Hindi natin kailangang iparamdam sa mga bata that they are in a threatening situation. Ayan nga. Ayaw natin yun. Pupuntahan ko nga ho talaga yan kasi may mga ibang magulang sa mga eskwelahan, private, public man, may mga agam-agam sila sa pagpapagawa po nito dahil how do you explain? Halimbawa sa mga mas mababa, mga bata, mga kinder, grade 1, 2, 3, na ito ay parang active shooting drill, 'di ba? Parang may threat, 'di ba? Parang ganoon kaagad. Paano mo baka imbes na makatulong, magkaroon sila ng ano ba tawag mo dito, trauma pa, hindi ba? Na parang every time magkakaroon ng bell na ganyan, biglang may isip nila baka totoo na. O 'di ba? Paano mo ba 'yun talaga? Meron kasi na hindi naman natin nasabi na automatic trauma, but it could lead to trauma kasi meron tayong normal stress response. Yun nga So kapag hindi natin alam yung mga nangyayari, biglang spike yan eh. Yung feeling natin pwedeng may mangyari sa atin, pwedeng mangyari sa family natin. Ngayon, ang adults, madaling mag-regulate kasi marunong na sila, kaya na ng brain nila. Pero ang mga bata, hindi naman agad-agad natututo silang mag-regulate how to feel or how to express big emotions. So, ihanda mo na talaga. Kailangan mo nang ihanda. Tsaka ma-explain ng maigi, di ba? Ito ay, although ito ay drill, di ba? Kailangan seryosohin, pero hindi naman dapat isipin na ito ay totoo na. Kasi 'di ba kasi pag bata ang hirap explain yung totoo sa hindi di ba? Kasi baka magkaroon sila ng ibang notion na ibang pagkakaintindi doon sa mga nangyayari. So, at least good news po ito, pinakinggan kayo. Pagpaliban, maganda naman po 'yan. Ma'am, matanong ko lang, tama-tama sa inyong mga kasamaan sa Philippine Psychiatric Association. Ano ba talaga yung dapat nating ipunto? Ano ba yung dapat nating gawin para maiwasan na maengganyo gumawa ng karahasan? Kasi parang nangyayari ngayon, meron pa naririnig ako na baka yung ibang kabataan na engganyong gayahin, yung copycat syndrome. Ito kung ano yung hindi maganda, yung pang nagagaya minsan, siguro baka may gustong patunayan sa kanilang sarili. Paano natin ito may paliliwanag? Ano dapat dito pagtuunan ng mga magulang at mga guro? So, salamat doon. Kasi multifactorial siya. Hindi siya yung pwedeng isang bagay lang na mag-e-explain doon sa mga nangyayari. Teka lang po. Ilang araw ng ganito ang ating hello, nawala ulit si Dr. Hindi ko alam kung yan ay dahil sa hanging dala ng habagat. Or talagang sadyang marupok lang ang mga linya ng kuryente. O talagang ang linya ng mga cellphone. Minsan ang wifi naman natin, putol-putol. Oo nga, di ba? Meron ba dapat na imbestigahan ngayon? Punong-puno na tayo sa investigasyon, partner. Ano ba yan? Hindi ba? Hindi na natin alam kung anong papaimbestiga natin sa Senado, di ba?
Maganda Saka kasi malaman mga natin ito dahil ang mga magulang talaga, pati mga guro, alam natin yung iba hindi naman sila nagtuturo. hindi, Hindi naman na sinasabing, "Hindi ito dapat kayo ang anak niyo 'yan, eh." oo. Hindi, anak namin 'yan pero mas maraming oras nasa Oh, eskuwelahan ay 'yan, nasa inyo totoo, 'yan, eh. Nagkakaturoan sa halip na iisipin ng bawat isa, tulungan. meron ba akong ginawa? Meron ba akong How can I kulang pa? improve? Meron Oo. pa ba akong dapat na gawin para Mm. hindi maging ganito yung aking anak? O sa Ayan. panig Ayan. ng guro, So, hindi ganito aking maging thank you po estudyante. sa paghintay sa technical Okay. difficulties natin, Ma'am Aha. Connie. Sige po. Go ahead, ma'am. Yung nasabi ko na multifactorial ang violence, hindi naman yan yung basta-basta isang dahilan lang. Aha, aha. Yung copycat syndrome or where there's kapag merong nakikita, tapos nun may makukuhang reaction, may makukuhang coverage, Aha. o pwedeng iba yung interpretation din ng ibang mga bata. Kaya yung gusto natin, kapag sensationalize, kapag merong graphic material, talagang ito-tone down natin para wala silang, hindi nila ma-connect na kapag ito ang ginawa namin, meron kaming makukuha ng mga attention. Mm. So, it's any attention, any behavior, if we give it attention, pwedeng magtuloy-tuloy kasi yon. Aha. Lalo na kung meron na siyang ibang mga pinagdadaanan, meron siyang nahihirapan siya sa sarili niyang coping mechanisms, may mga ibang problema. So, in small natin, sa media natin, sa pag-post natin, kung pwedeng hindi tayo masyadong mag-post ng any graphic Yes. situations. Yung That would sinishare be pa, very, no? very helpful. Okay. Ma'am, sa panig namin mga yung oo. papaano News na item. handle ang balita sa Tacloban and then last sa Zamboanga, ano yung pwede niyong ma-share? Ano na maaring hindi, well, siguro dapat na Kasi kailangan balita. i-reconsider Oo. para maiwasan itong gantong problema sa paghatid ng balita? Nung lumabas ng Tuesday, yung Committee on Advocacy, Legislation and Multimedia, nagpo-post na kami kasi nag-post na yung PPA before kung ano yung mga pwedeng gawin on responsible coverage. Kasi we had to take down, we requested na i-take down all the graphic content. Kasi hindi lang yung mga bata ang pwedeng ma-trigger niyan, pati ibang adults, pati 'di ba lahat tayo pwedeng maapektuhan. Yes. And para siyang diet kung ano yung kinakain natin, maapektuhan tayo. So our social media diet will have a big effect on our psychological 'di ba, capacity. So for coverage, pwede naman mag-cover 'di ba ng hindi yung graphic. Yes, oo nga. Pwede naman na hindi sensationalized. O pwede naman na hindi yung taglines na estudyante pero hindi naman nangyari sa school. Oo. So responsible Tsaka, lang para mas maganda siguro yung siyempre balita yan. Pag-usapan in general na nangyari. Pero at the same time, more on the solution. Ang pag-usapan, ganito po ang ginagawa natin ngayon, hindi ba? Sa ating pong Agree. programa. So, ma'am, ito, speaking of solutions, kasi nung Saturday sa Pinoy MD sa Double B, may mga nakausap din po ako na psychologist at psychiatrist. Ang pareho pong nabanggit nila yung nawala na rin kasi daw talaga yung communication na mas open sa mga magulang, yung quality time, mismong yung alam mo partner, yung simpleng pagsalo-salo kayo, 'di ba, sa hapagkainan, hindi ba? Malaking bagay na nakakapag-usap. Is that something na we have to push for dahil po dito sa mga ganitong nangyayari rin, ano? Strengthening the family unit is definitely a very strong protective factor, 'di ba? Yes. So yung quality time, communication, ang mga bata kasi hindi naman yan biglang magsasabi ng problema. Magsasabi muna yan yung mga parang maliliit na mga bagay. So pag hindi nila kayang magsabi ng maliliit na bagay, nang walang adverse reaction si parent, 'di ba? Yung walang judgment, walang hindi sila magsasabi ng big things. So, kwentuhan lang muna. How's your day? Anong kinain mo? Anong exciting sa school? Anong boring sa school? So, yung small things, quality time, dinner, katulad po ng sinabi ninyo, is very, very protective. Para doon pa lang, masanay na yung communication, mahasa na yung communication, open communication line. Walang judgment, walang correction. Kwento Makinig lang. lang, oo.
Tsaka yung ano 'di ba sabi nga yung as soon as you can, 'di ba, to have a parang relationship nga, 'di ba talaga sa anak natin, bata pa lang habang malakas pa yung impluwensya natin, dapat doon pa lang nagsisimula yung komunikasyon 'di ba, na mas malalim. So, minsan kasi yung ibang magulang pwede namang habulin 'yan, yung gano'n pagka medyo mas matanda na't nakakaintindi. Kaya lang minsan 'pag gano'n, sinasabi nga baka mas marami ng naimpluwensya sa kanya yung kanyang kabarkada or in this case yung mga groomer sa mga social media, hindi ba? Yun ho yung kinakatakot natin. Kaya tama yung sinabi Yes. mo noon kamakailan, no? You need a town to raise a child. Oo, takes a village to raise a Village to raise a child. Oo, child. talaga hong It does. tulong-tulong. Doc, maraming salamat sa mga impormasyon. Siguro next time tatawag ulit. Magandang pag-usapan itong mga oo, bagay. mga solusyon naman na kailangan. Maraming salamat Thank po you sa po, inyo, ma'am. ma'am. Thank you po. Thank you for the opportunity. Thank you rin po sa Public inyo. Relations Officer, Philippine Psychiatric Association, si Doc